Hello mga ka-guys. So, sa video na ito, pag-usapan naman natin yung about sa mahal. So, ano bang pumapasok sa inyong isipan pag narinig nyo yung salitang mahal? So, marahil, papasok sa inyo yung pagmamahal sa inyo mga partner in life. Everybody shake it, baby. Sa video na ito, babagi ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat gawin kung mahal mo talaga yung isang Everybody shake it, baby. so yan lang ako at makinig kayo mga kagaya. So number 1, dapat kung mahal mo talaga yung isang tao, dapat iwasan mo yung mga Everybody shake it, mahal mo baby. talaga ng isang tao, dapat matuto kang gumawa ng mga bagay na kung saan naipapakita mo yung pagmamahal mo sa kanya. So, ito lang yung salita, dapat may kasabihan niya tayo at yung bagay Everybody shake it, baby. nagpapakita na talagang mahalaga sa sa'yo. Like for example, nagbibigay ng simpleng regalo. Kahit hindi siya mamahalin at Everybody shake it, in baby. that way, nagpapakita mo na mahalaga talaga sa sa'yo. Number 3, dapat Everybody shake it, baby. So, actually, sabi nga huwag kang tumingin sa iba. Pero para sa akin naman mga ka-jealous, okay lang na tumingin ka sa iba. Okay lang yan. Bakit? So, okay lang yan kasi ang masama pagka tumingin ka sa iba, dapat huwag mong gagawin motto in life yung isang ganito na pag tumingin ka, atin ka. So, huwag ganun mga ka-jealous. Everybody shake it, baby. Hindi maganda bilang isang in a relationship na tao. So nakakasira ng relasyon. So lipat na tayo sa Everybody next. shake it, baby. Kung mahal mo talaga ang isang tao, dapat kaya mo siyang paglagan. So hindi yung laban na katalo na. Yun, so laban sa paglagan. Everybody shake Mga it, problema, baby. parang mga ganun. So, wag po tayong bibitaw ng agad-agad kahit sa simpleng problema. So, dapat matuto tayong lumaban. Hindi yung partner natin in life, siya
siya yung kumakapit, ngunit ikaw naman itong mismong bumibitaw. Huwag pong ganon mga ka-jealous. So lipat na tayo. Next is Body shake it, baby. Kung mahal mo talaga ang isang tao, dapat palagi mo siyang sabihan ng mga bagay na nakapagpapagaan ng kanyang kalooban. So example nito mga ka-jealous is yung pagsasabi ng mahal kita. So common po yan. Isa pang halimbawa ay ang pagsasabi ng ang ganda-ganda mo talaga, honey. So yung mga words na yan, ang gwapo-gwapo, ang ganda-ganda talaga ng jowa ko. Yung mga ganun bang mga words na pwedeng makapagpagaan ng loob niya. Pag sa ganon, hindi niya isipin na maghahanap ka ng iba. So magkakaroon yung tinatawag na tiwala. So magkakaroon siya ng tiwala sa'yo, especially ng confidence sa kanyang sarili. So may lalagay sa mindset niya na uy, maganda pala ako para sa kanya. So mawawala yung isipan niya na maghahanap ka na ng iba. Next, kung mahal mo talaga siya, dapat handa kang tanggapin maging sino man siya. So tanggapin mo kung ano yung mga naging experience niya in the past years, kasi hindi naman nila ginusto yan kung ano ba yung naging experience niya, either bad or good. So I assure you, kung tatanungin nyo sila about sa mga experience nila, ang isasagot nila sa inyo, kung pwede lang sanang ibalik ang nakaraan, dapat ginawa ko na at itama ko ang mali. So yan lang na nagpapatunay na walang tao ang gustong magkaroon ng experience na hindi maganda. Next is, kung mahal mo siya, dapat wag mo siyang sasaktan, both in mental and physical. So especially sa physical, sa mental naman, wag mo siyang sasabihan ng mga words na pwedeng makapagdulot ng sakit sa kanyang damdamin. And specifically sa physical, wag mo siyang pagbubuhatan ng kamay, wag mo siyang sisipain, sasampalin, at kung ano-ano pang mga physical na pwedeng gawin mo sa kanya. So wag ganun mga ka-jealous, especially sa mga boys. Huwag nyong gagawin sa mga partner nyo, kasi huwag nyong idahilan na mabunganga siya o kahit ano-ano pa. Huwag nating gagamitin yung pagkalalaki natin sa kanila. So ayun lang mga ka-jealous. So kung may dadagdag kayo, comment nyo lang sa comment box para sa ganon, para ako madagdagan pa yung kaalaman ko about sa pagmamahal. And kung nakikita nyo sa nasa likod, yan yung mahal ko, nakatulog. At ito naman yung alaga ko, si Anje, meet Anje. So nantok ka na ba? Nantok ka na? Naantok. Tulog ka na, Anje. So let's move on sa next topic mga ka-jealous. Next topic natin mga ka-jealous is yung mga reasons kung bakit maraming mga vloggers and YouTubers na naghihiwalay. So kung familiar tayo sa mga sikat na vlogger, so acknowledgement sa kanila, sina makagwapo at makaganda bilang pagkilala sa kanila. So alam naman natin yung issue about sa kanila, di ba mga ka-jealous? So one main reason kung bakit marami yung naghihiwalay na mga ganyan, especially mga sikat na vlogger, di ba, kahit konting problema lang or issue, napapublish sa social media.
So maraming mga tao, yung mga nakakaalam, mga netizens, wherein ginajudge nila yung both side. So both side ng boy at girl, even though hindi nila alam yung talagang story ng issue na yun. So nagkakaroon naman sa pagitan ng dalawa, nagkakaroon ng pataasan ng pride. So imbis na ayusin nila yung bagay na yan, hindi na nila inaayos kasi nga dahil sa mga idea at opinion ng ibang tao. So nagkakaroon sila ng pride sa bawat isa. So next na reason is about sa pera. So bakit ko nasabing pera mga ka-jealous? Kasi aware tayo na malaki yung kinikita ng mga big YouTubers or vlogger. So aware tayo dyan mga ka-jealous. At in that issue, nagkakaroon sila ng problema. So paano ba ito? So minsan kasi kung mababalitaan natin o napapanood sa mga news between sa dalawang magpartner na YouTuber or vlogger, di ba may nababalita na mas malaki yung nakukuha ng isa kaysa sa isa. So nagkakaroon ng discrimination. At yung reason naman ng isa kung bakit dapat ganon yung paghahati nila ay siya yung gumawa ng channel na yun. So hindi naman siya makatarungan kasi both sila naghirap para sumikat, diba? So nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. At isa pa, yung isa naman may gustong gawin sa pera na kinikita nila. So on the both side naman, ayaw ng isa na kung saan nagkakaroon ng pagtatalo. So nauuwi sa hiwalayan. So next is pagiging selfish. So dahil nga sa malaki na yung kinikita nilang pera, nagkakaroon na ng selfish sa isa't isa. So yung isa gusto niya nang angkinin lahat ng kinikita nila dahil nga daw siya yung nag-start ng channel na iyon. So parang hindi naman maganda yan, di ba? So kung akong tatanungin, napaka-selfish naman talaga ng taong ganun. So next topic tayo mga ka-jealous. Topic natin is bakit maraming mga gustong maging vlogger and YouTuber. So isa na ako dun. So wag na tayo magpaligoy-ligoy pa at tara alamin natin kung ano ba yung mga possible reasons. So number 1 reasons, gusto nilang kumita ng pera. So gusto namin kumita ng pera. Excuse me. So wag na tayong magmaangan-maangan. Mga ka-jealous. So yan yung number 1 reason ba kung bakit gusto nating maging sikat na vlogger or YouTuber, right? Correct me if I'm wrong. So pero hindi naman ibig sabihin mukhang pera tayo. So number 2, gusto nating kumita ng pera dahil gusto nating makatulong sa ating pamilya. So pagka kumikita na tayo, magagawa natin yung bagay na iyan. So in that case, naibibigyan natin yung mga pangangailangan ng ating mga magulang, especially magulang, di ba? Mga kapatid. And at the same time, makakatulong tayo sa kapwa natin mahihirap, especially yung mga nasasalanta ng mga kalamidad ng mga bagyo. So sa simpleng paraan, makapagbigay tayo ng tulong, mga relief goods, gano'n. Next is gustong maging sikat sa publiko. So bakit ko ito nasabi? Yan naman yung isang hangarin ng mga YouTuber and vlogger kaya sila gumawa ng channel kasi gusto nilang makilala sa buong mundo, maging sikat, maging kilala. So pagka nangyari ang bagay na iyan, magiging beneficial sila. Bakit? Kasi maraming magpa-follow sa kanila sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok, especially sa kanilang YouTube channel. So marami yung manonood ng kanilang videos kasi nga sikat na. So tataas yung tinatawag nilang revenue.
So yung revenue, ito po yung ganito. Next is gustong magbahagi ng mga bagong kaalaman. So hindi lang tayo nagbe-base sa pera. So hindi tayo puro pera. So hindi tayo mukhang pera. So gusto rin nating magbahagi ng mga kaalaman na kung saan pwedeng makatulong sa mga ating manonood. So pwede nilang magamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at yun, magagamit nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. So especially yung mga kaalaman na hindi pa nila nalalaman sa kanilang buhay na pwedeng makatulong ng malaki sa kanila. Pwedeng maging dahilan kung bakit sila mag-start ng isang business. So kung ano pa dyan. Next is gustong maging isang inspirasyon sa nakakarami. So ayan, ako bilang isang nagsisimula sa larangan ng YouTube, gusto ko rin maging isang inspirasyon sa ibang tao, sa mga kapwa ko estudyante, sa mga kapwa ko teenager, so sa mga bata. Gusto kong isang maging halimbawa sa kanila. Gusto kong makapagbigay ng inspirasyon sa kanila upang sa ganun pwede kong mahikayat sila na pupunta sa mundo ng social media at gawin yung parang ginagawa ko ngayon. So pwede sila makatulong sa kanilang pamilya in this way. So sa mga video ko rin na gina-upload, pwedeng makapagbigay ng inspirasyon sa kanila. So ito yung pinaka-importante kung bakit para sa akin nag-start ako ng channel. Gusto kong maghatid ng kasiyahan sa ibang tao. Bukod sa pera, gusto kong maging magpasaya. So lalong-lalo na yung mga taong malaki yung mga problema, mga suliranin sa buhay. So kailangan nila ng magpapasaya sa kanila. So ayaw nyo ba yun? Yung kumbaga kumikita na kayo, nakakapagpasaya kayo ng tao. So double purpose, diba mga kajelis? So masaya yung ganun. Kasi kahit sa simpleng paraan na yan, nakakatulong tayo, nakakapagbigay tayo ng ngiti sa mukha ng mga tao. So next topic tayo mga kajelis. Ito ginawa ko lang to based on my experience. So ang topic na to ay yung mga top words na maraming linoko at pinaasa. So number 1 ko sa aking listahan is, may listahan ako dito, ikaw lang sapat na. So kayo mga kajelas, nasubukan nyo na bang masabihin na ikaw lang sapat na? Marahil oo, kasi linyahan yan ng mga manloloko. Joke lang. Number 2, mahal na mahal kita. Diba? Ang sayang pakinggan, pero ang hirap paniwalaan kung minsan. So marami na lang pinaiyak yung salitang yan, mahal na mahal kita, pero in the end, umanap naman ng iba, nagmahal ng iba. So number 3 dito sa listahan ko, loyal ako sa'yo. Loyal ako sa'yo. Wow, parang totoo. Loyal pero hindi faithful, sabi nga, diba? So wala rin. So pagka pinapili nyo yung mahal nyo yung partner nyo ng loyal o faithful, so pagka pumili siya ng loyal, tsak, iwanan nyo na, di yan sincere, maghanap yun ng iba. So number 4, sorry, di na mauulit. Wow, parang totoo, diba? So sorry pero paulit-ulit naman, paulit-ulit ka rin nagpapatawad. So sinong nakakawawa, diba? Tayo rin. Kaya huwag nilang paniwalaan yung salitang yan. So prevention is better than cure, sabi nga, diba? Number 5 dito sa listahan,
Sorry na di na mauulit. Wow, very common, di ba? Lalong-lalo na sa mga linyahan ng mga scammer sa pag-ibig. So, talaga ang gandang pakinggan. So, next is ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Wow, parang totoo. Pagka sinabi itong salitang ito, nagpapahiwatig na may forever. Pero walang forever. Believe me, wala. Siguro lifetime pero forever, malabo yan. Yung buhay mo nga hindi forever. Pag-ibig nyo pa kaya. Diba? So next, ayaw ko sa iba, ikaw lang gusto ko. Ang hirap din paniwalaan nito pero maraming naloloko, diba? Pagka sinabi ito sa'yo tapos nakatingin lang ng mas maganda. Hello mga ka-Jellies. So, sa video na ito, pag-usapan naman natin yung about sa mahal. So, ano bang pumapasok sa inyong isipan pagka narinig niyo yung salitang mahal? So, marahil ang papasok sa inyo yung pagmamahal niyo sa inyong mga partner in life. So, sa video na ito, ibabagi ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat gawin kung mahal mo talaga yung isang tao. So, dyan lang kayo at makinig kayo mga kajelay. So, number 1, dapat kung mahal mo talaga ang isang tao, dapat iwasan mo yung mga bagay na ayaw niyang ginagawa mo. Like for example, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagdodroga, at marami pang mga bisyo na nakakasama sa iyong kalusugan. So, number 1 po yan, dapat iwasan natin. And, pangalawa, kung mahal mo talaga ang isang tao, dapat matuto kang gumawa ng mga bagay na kung saan naipapakita mo yung pagmamahal mo sa kanya. So, huwag ka lang puro salita, dapat may gawa din. So, may kasabihan nga tayo, action speaks more than words. So, ayan, kay mga kajelas, dapat gumawa tayo ng mga bagay na nagpapakita na talagang mahalaga siya sa'yo. Like for example, pagbibigay ng simpleng regalo. Kahit hindi siya mamahalin, at least in that way, naipapakita mo na mahalaga talaga siya sa'yo. So, number 3, dapat matuto kang makontento sa isa. So, yan tayo maraming mga taong in a relationship pero hindi sila nakokontento sa isa. So, nagkakaroon pa rin ng lokohan, nagkakaroon ng third party. So, dapat kung mahal mo talaga ang isang tao at ayaw mong mawala siya sa'yo, dapat maging kontento ka sa isa lang. So, actually, sabi nga huwag kang tumingin sa iba, pero para sa akin naman mga ka-Jellies, okay lang na tumingin ka sa iba. Okay lang yan. Bakit? So, okay lang yan kasi ang masama pagka tumingin ko sa iba, dapat huwag mong gagawing motto in life yung isang salita na pag tumingin ka, akin ka. So, huwag ganun mga ka-Jellies.
Kasi hindi yun maganda bilang isang in a relationship na tao. So nakakasira rin sa relasyon. So lipat na tayo sa next. So kung mahal mo talaga ang isang tao, dapat kaya mo siyang ipaglaban. So hindi yung laban na patayan hindi yan. So laban sa pag-ibig. So paano ba yan? Ganito lang kasimple mga ka-jealous. So alam natin na sa relasyon dapat lumalaban tayo. So ang kalaban natin dito ay yung mga tukso, mga panlalait, so mga influence ng barkada at pamilya at marami pang iba na pwedeng dumaan sa ating buhay. So mga problema, parang mga ganon. So wag po tayong bibitaw ng agad-agad kahit sa simpleng problema. So dapat matuto tayong lumaban. Hindi yung partner natin in life siya yung kumakapit, ngunit ikaw naman tong mismong bumibitaw. Huwag pong ganon mga ka-jealous. So lipat na tayo. Next is kung mahal mo talaga ang isang tao, dapat palagi mo siyang sabihan ng mga bagay na nakapagpapagaan ng kanyang kalooban. So example nito mga ka-jealous is yung pagsasabi ng mahal kita. So common po yan. Isa pang halimbawa ay ang pagsasabi ng ang ganda-ganda mo talaga honey. So yung mga words na yon, ang gwapo-gwapo, ang ganda-ganda talaga ng jowa ko. Yung mga ganun bang mga words na pwedeng makapagpagaan ng loob niya, upang sa ganon hindi niya isipin na maghahanap ka ng iba. So magkakaroon yung tinatawag na tiwala. So magkakaroon siya ng tiwala sa'yo, especially ng confidence sa kanyang sarili. So may lalagay sa mindset niya na uy, maganda pala ako para sa kanya. So mawawala yung isipan niya na maghahanap ka na ng iba. Next, kung mahal mo talaga siya, dapat handa kang tanggapin maging sino man siya. So tanggapin mo kung ano yung mga naging experience niya in the past years, kasi hindi naman nila ginusto yan kung ano ba yung naging experience niya, either bad or good. So I assure you, kung tatanungin nyo sila about sa mga experience nila, ang isasagot nila sa inyo, kung pwede lang sanang ibalik ang nakaraan, dapat ginawa ko na at itama ko ang mali. So yan lang ang nagpapatunay na walang tao ang gustong magkaroon ng experience na hindi maganda. Next is, kung mahal mo siya, dapat wag mo siyang sasaktan, both in mental and physical. So especially sa physical, sa mental naman, wag mo siyang sasabihan ng mga words na pwedeng makapagdulot ng sakit sa kanyang damdamin. And specifically sa physical, wag mo siyang pagbubuhatan ng kamay, wag mo siyang sisipain, sasampalin, at kung ano-ano pang mga physical na pwedeng gawin mo sa kanya. So wag ganun mga ka-jealous, especially sa mga boys. Huwag nyong gagawin sa mga partner nyo, kasi huwag nyong idahilan na mabunganga siya o kahit ano-ano pa. Huwag nating gagamitin yung pagkalalaki natin sa kanila. So ayun lang mga ka-jealous. So kung may dadagdag kayo, comment nyo lang sa comment box para sa ganon, para ako
madagdagan pa yung kaalaman ko about sa pagmamahal. And kung nakikita nyo sa nasa likod, yan yung mahal ko, nakatulog. At ito naman yung alaga ko, si Anje. Meet Anje. So, nantok ka na ba? Ha? Nantok ka na? Naantok. Tulog ka na, Anje. So, let's move on sa next topic, mga kajelais. Next topic natin, mga kajelais, is yung mga reasons kung bakit maraming mga vloggers and YouTubers na naghihiwalay. So, kung familiar tayo sa mga sikat na vlogger, so acknowledgement sa kanila, sina makagwapo at makaganda bilang pagkilala sa kanila. So, alam naman natin yung issue about sa kanila, di ba mga kajelais? So, one main reason kung bakit marami yung naghihiwalay na mga ganyan, especially mga sikat na vlogger. Di ba, kahit konting problema lang or issue, napapublish sa social media. So, maraming mga tao, yung mga nakakaalam, mga netizens, wherein ginajudge nila yung both side. So, both side ng boy at girl, even though hindi nila alam yung talagang story ng issue na yun. So, nagkakaroon naman sa pagitan ng dalawa, nagkakaroon ng pataasan ng pride. So, imbis na ayusin nila yung bagay na yan, hindi na nila inaayos kasi nga dahil sa mga idea at opinion ng ibang tao. So, nagkakaroon sila ng pride sa bawat isa. So, next na reason is about sa pera. So, bakit ko nasabing pera, mga kajelais? Kasi aware tayo na malaki yung kinikita ng mga big YouTubers or vlogger. So, aware tayo dyan, mga kajelais. At in that issue, nagkakaroon sila ng problema. So, paano ba ito? So, minsan kasi kung mababalitaan natin o napapanood sa mga news, between sa dalawang magpartner na YouTuber or vlogger, di ba, may nababalita na mas malaki yung nakukuha ng isa kaysa sa isa. So, nagkakaroon ng discrimination. At yung reason naman ng isa kung bakit dapat ganon yung paghahati nila ay siya yung gumawa ng channel na yun. So, hindi naman siya makatarungan kasi both sila naghirap para sumikat, diba? So, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. At isa pa, yung isa naman may gustong gawin sa pera na kinikita nila. So, on the both side naman, ayaw ng isa na kung saan nagkakaroon ng pagtatalo. So, nauuwi sa hiwalayan. So, next is pagiging selfish. So, dahil nga sa malaki na yung kinikita nilang pera, nagkakaroon na ng selfish sa isa't isa. So, yung isa gusto niya nang angkinin lahat ng kinikita nila dahil nga daw siya yung nag-start ng channel na iyon. So, parang hindi naman maganda yan, diba? So, kung akong tatanungin, napaka-selfish naman talaga ng taong ganun. So, next topic tayo, mga kajelais. Topic natin is bakit maraming mga gustong maging vlogger and YouTuber. So, isa na ako dun. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa at tara alamin natin kung ano ba yung mga possible reasons. So, number one reasons, gusto nilang kumita ng pera. So, gusto namin kumita ng pera. Excuse me. So, huwag na tayong magmaangan-maangan. Mga kajelais. So, yan yung number one reason ba kung bakit gusto nating maging sikat na vlogger or YouTuber, right? Correct me if I'm wrong. So, pero hindi naman ibig sabihin mukhang pera tayo. So, number two, gusto nating kumita ng pera dahil
gusto nating makatulong sa ating pamilya. So, pagka kumikita na tayo, magagawa natin yung bagay na iyan. So, in that case, naibibigay natin yung mga pangangailangan ng ating mga magulang, especially magulang, di ba? Mga kapatid. And at the same time, makakatulong tayo sa kapwa natin mahihirap, especially yung mga nasasalanta ng mga kalamidad ng mga bagyo. So, sa simpleng paraan, makapagbigay tayo ng tulong, mga relief goods, gano'n. Next is, gustong maging sikat sa publiko. So, bakit ko ito nasabi? Yan naman yung isang hangarin ng mga YouTuber and vlogger, kaya sila gumawa ng channel, kasi gusto nilang makilala sa buong mundo, maging sikat, maging kilala. So, pagka nangyari ang bagay na iyan, magiging beneficial sila. Bakit? Kasi maraming magpa-follow sa kanila sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok, especially sa kanilang YouTube channel. So, marami yung manonood ng kanilang videos kasi nga sikat na. So, tataas yung tinatawag nilang revenue. So, yung revenue, ito po yung ganito. Next is, gustong magbahagi ng mga bagong kaalaman. So, hindi lang tayo nagbe-base sa pera. So, hindi tayo puro pera. So, hindi tayo mukhang pera. So, gusto rin nating magbahagi ng mga kaalaman na kung saan pwedeng makatulong sa mga ating manonood. So, pwede nilang magamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at yun, magagamit nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, especially yung mga kaalaman na hindi pa nila nalalaman sa kanilang buhay na pwedeng makatulong ng malaki sa kanila. Pwedeng maging dahilan kung bakit sila mag-start ng isang business. So, kung ano pa dyan. Next is gustong maging isang inspirasyon sa nakakarami. So, ayan, ako bilang isang nagsisimula sa larangan ng YouTube, gusto ko rin maging isang inspirasyon sa ibang tao, sa mga kapwa ko estudyante, sa mga kapwa ko teenager, so sa mga bata. Gusto kong isang maging halimbawa sa kanila. Gusto kong makapagbigay ng inspirasyon sa kanila upang sa ganun pwede kong mahikayat sila na pupunta sa mundo ng social media at gawin yung parang ginagawa ko ngayon. So, pwede silang makatulong sa kanilang pamilya in this way. So, sa mga video ko rin na gina-upload, pwedeng makapagbigay ng inspirasyon sa kanila. So, ito yung pinaka-importante kung bakit para sa akin nag-start ako ng channel. Gusto kong maghatid ng kasiyahan sa ibang tao. Bukod sa pera, gusto kong maging magpasaya. So, lalong-lalo na yung mga taong malaki yung mga problema, mga suliranin sa buhay. So, kailangan nila ng magpapasaya sa kanila. So, ayaw nyo ba yun? Yung kumbaga, kumikita na kayo, nakakapagpasaya kayo ng tao. So, double purpose, diba mga ka-jealous? So, masaya yung ganun. Kasi kahit sa simpleng paraan na yan, nakakatulong tayo, nakakapagbigay tayo ng ngiti sa mukha ng mga tao. So, next topic tayo mga ka-jealous. Ito, ginawa ko lang to based on my experience. So, ang topic na to ay yung mga top words na maraming linoko at pinaasa. So, number 1 ko sa aking listahan is, may listahan ako dito. Ikaw lang sapat na. So, kayo mga ka-jealous, nasubukan nyo na bang masabihin na ikaw lang sapat na? Marahil oo. Kasi linyahan yan ng mga manloloko. Joke lang. Number 2, mahal na mahal kita.
'Di ba? Ang sayang pakinggan, pero ang hirap paniwalaan kung minsan. So marami na lang pinaiyak yung salitang yan, mahal na mahal kita. Pero in the end, humanap naman ng iba. Nagmahal ng iba. So, number 3 dito sa listahan ko, loyal ako sa'yo. Loyal ako sa'yo. Wow, parang totoo. Loyal pero hindi faithful, sabi nga, di ba? So, wala rin. So, pagka pinapili nyo yung mahal nyo yung partner nyo ng loyal o faithful. So, pagka pumili siya ng loyal, tsak, iwanan nyo na. Di yan sincere. Maghanap yun ng iba. So, number 4, sorry, di na mauulit. Wow, parang totoo, di ba? So, sorry ng sorry, pero paulit-ulit naman. Paulit-ulit ka rin nagpapatawad. So, sinong nakakawawa, di ba tayo rin? Kaya, huwag nilang paniwalaan yung salitang yan. So, prevention is better than cure, sabi nga, di ba? Number 5 dito sa listahan, sorry na di na mauulit. Wow, very common, di ba? Lalong-lalo na sa mga linyahan ng mga scammer sa pag-ibig. So, talaga ang gandang pakinggan. So, next is ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Wow, parang totoo. Pagka sinabi itong salitang ito, nagpapahiwatig na may forever. Pero walang forever. Believe me, wala. Siguro lifetime, pero forever, malabo yan. Yung buhay mo nga, hindi forever. Pag-ibig nyo pa kaya. Diba? So next, ayaw ko sa iba, ikaw lang gusto ko. Ang hirap din paniwalaan nito, pero maraming naloloko, diba? Pagka sinabi nito sa'yo, tapos nakatingin lang ng mas maganda. Love, gising, love. Love, gising. Tulog na tayo. Hello mga ka-Jellies. So, sa video na ito, pag-usapan naman natin yung about sa mahal. So, ano bang pumapasok sa inyong isipan pagka narinig niyo yung salitang mahal? So, marahil ang papasok sa inyo yung pagmamahal niyo sa inyong mga partner in life. So, sa video na ito, ibabagi ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat gawin kung mahal mo talaga yung isang tao. So, dyan lang kayo at makinig kayo mga kajelay. So, number 1, dapat kung mahal mo talaga ang isang tao, dapat iwasan mo yung mga bagay na
ayaw niyang ginagawa mo. Like for example, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagdodroga, at marami pang mga bisyo na nakakasama sa iyong kalusugan. So, number 1 po yan, dapat iwasan natin. And, pangalawa, kung mahal mo talagang isang tao, dapat matuto kang gumawa ng mga bagay na kung saan naipapakita mo yung pagmamahal mo sa kanya. So, huwag ka lang puro salita, dapat may gawa din. So, may kasabihan nga tayo, action speaks more than words. So, ayan, kay mga kajelas, dapat gumawa tayo ng mga bagay na nagpapakita na talagang mahalaga siya sa'yo. Like for example, pagbibigay ng simpleng regalo, kahit hindi siya mamahalin, at least in that way, naipapakita mo na mahalaga talaga siya sa'yo. So, number 3, dapat matuto kang makontento sa isa. So, yan tayo maraming mga taong in a relationship pero hindi sila nakokontento sa isa. So, nagkakaroon pa rin ng lokohan, nagkakaroon ng third party. So, dapat kung mahal mo talagang isang tao at ayaw mong mawala siya sa'yo, dapat maging kontento ka sa isa lang. So, actually, sabi nga huwag kang tumingin sa iba, pero para sa akin naman mga kajelais, okay lang na tumingin ka sa iba. Okay lang yan. Bakit? So, okay lang yan kasi ang masama pagka tumingin ko sa iba, dapat huwag mong gagawing motto in life yung isang salita na pag tumingin ka, akin ka. So, huwag ganon mga kajeles. Kasi, hindi yan maganda bilang isang in a relationship na tao. So, nakakasira rin sa relasyon. So, lipat na tayo sa next. So, kung mahal mo talagang isang tao, dapat kaya mo siyang ipaglaban. So, hindi yung laban na patayan hindi yan. So, laban sa pag-ibig. So, paano ba yan? Ganito lang kasimple mga kajeles. So, alam natin na sa relasyon dapat lumalaban tayo. So, ang kalaban natin dito ay yung mga tukso, mga panlalait, so mga influence ng barkada at pamilya, at marami pang iba na pwedeng dumaan sa ating buhay. So, mga problema, parang mga ganon. So, wag po tayong bibitaw ng agad-agad kahit sa simpleng problema. So, dapat matuto tayong lumaban. Hindi yung partner natin in life, siya yung kumakapit, ngunit ikaw naman tong mismong bumibitaw. Huwag pong ganon mga kajelais. So, lipat na tayo. Next is kung mahal mo talaga ang isang tao, dapat palagi mo siyang sabihan ng mga bagay na nakapagpapagaan ng kanyang kalooban. So, example nito mga kajelais is yung pagsasabi ng mahal kita. So, common po yan. Isa pang halimbawa ay ang pagsasabi ng ang ganda-ganda mo talaga, honey. So, yung mga words na yon, ang gwapo-gwapo, ang ganda-ganda talaga ng jowa ko. Yung mga ganun bang mga words na pwedeng makapagpagaan ng loob niya, upang sa ganon hindi niya isipin na
maghahanap ka ng iba. So magkakaroon yung tinatawag na tiwala. So magkakaroon siya ng tiwala sa'yo, especially ng confidence sa kanyang sarili. So may lalagay sa mindset niya na, uy, maganda pala ako para sa kanya. So mawawala yung isipan niya na maghahanap ka na ng iba. Next, kung mahal mo talaga siya, dapat handa kang tanggapin maging sino man siya. So tanggapin mo kung ano yung mga naging experience niya in the past years, kasi hindi naman nila ginusto yan kung ano ba yung naging experience niya, either bad or good. So I assure you, kung tatanungin nyo sila about sa mga experience nila, ang isasagot nila sa inyo, kung pwede lang sanang ibalik ang nakaraan, dapat ginawa ko na at itama ko ang mali. So yan lang ang nagpapatunay na walang tao ang gustong magkaroon ng experience na hindi maganda. Next is, kung mahal mo siya, dapat wag mo siyang sasaktan, both in mental and physical. So especially sa physical, sa mental naman, wag mo siyang sasabihan ng mga words na pwedeng makapagdulot ng sakit sa kanyang damdamin. And specifically sa physical, wag mo siyang pagbubuhatan ng kamay, wag mo siyang sisipain, sasampalin, at kung ano-ano pang mga physical na pwedeng gawin mo sa kanya. So wag ganun mga ka-jealous, especially sa mga boys. Huwag niyong gagawin sa mga partner niyo, kasi huwag niyong idahilan na mabunganga siya o kahit ano-ano pa. Huwag nating gagamitin yung pagkalalaki natin sa kanila. So ayun lang mga ka-jealous. So kung may dadagdag kayo, comment nyo lang sa comment box para sa ganun, para ako madagdagan pa yung kaalaman ko about sa pagmamahal. And kung nakikita nyo sa nasa likod, yan yung mahal ko, nakatulog. At ito naman yung alaga ko, si Anje. Meet Anje. So nantok ka na ba? Nantok ka na? Naantok. Tulog ka na, Anje. So let's move on sa next topic mga ka-jealous. Next topic natin mga ka-jealous is yung mga reasons kung bakit maraming mga vloggers and YouTubers na naghihiwalay. So kung familiar tayo sa mga sikat na vlogger, so acknowledgement sa kanila, sina makagwapo at makaganda bilang pagkilala sa kanila. So alam naman natin yung issue about sa kanila, di ba mga ka-jealous? So one main reason kung bakit marami yung naghihiwalay na mga ganyan, especially mga sikat na vlogger, di ba, kahit konting problema lang or issue, napapublish sa social media. So maraming mga tao, yung mga nakakaalam, mga netizens, wherein ginajudge nila yung both side. So both side ng boy at girl, even though hindi nila alam yung talagang story ng issue na yun. So nagkakaroon naman sa pagitan ng dalawa, nagkakaroon ng pataasan ng pride. So imbis na ayusin nila yung bagay na yan, hindi na nila inaayos, kasi nga dahil sa mga idea at opinion ng ibang tao. So nagkakaroon sila ng pride sa bawat isa. So next na reason is about sa pera. So bakit ko nasabing pera mga ka-jealous? Kasi aware tayo na malaki yung kinikita ng mga big YouTubers or vlogger. So aware tayo dyan mga ka-jealous. At in that issue, nagkakaroon sila ng problema. So paano ba ito? So minsan kasi
kung mababalitaan natin o napapanood sa mga news between sa dalawang magpartner na YouTuber or vlogger, di ba may nababalita na mas malaki yung nakukuha ng isa kaysa sa isa, so nagkakaroon ng discrimination. At yung reason naman ng isa kung bakit dapat ganon yung paghahati nila ay siya yung gumawa ng channel na yun, so hindi naman siya makatarungan kasi both sila naghirap para sumikat, diba? So nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. At isa pa, yung isa naman may gustong gawin sa pera na kinikita nila, so on the both side naman ayaw ng isa na kung saan nagkakaroon ng pagtatalo, so nauuwi sa hiwalayan. So next is pagiging selfish. So dahil nga sa malaki na yung kinikita nilang pera, nagkakaroon na ng selfish sa isa't isa. So yung isa gusto niya nang angkinin lahat ng kinikita nila dahil nga daw siya yung nag-start ng channel na iyon. So parang hindi naman maganda yan, di ba? So kung akong tatanungin, napaka-selfish naman talaga ng taong ganun. So next topic tayo mga ka-Jellies. Topic natin is bakit maraming mga gustong maging vlogger and YouTuber. So isa na ako dun. So wag na tayo magpaligoy-ligoy pa at tara alamin natin kung ano ba yung mga possible reasons. So number 1 reasons, gusto nilang kumita ng pera. So gusto namin kumita ng pera. Excuse me. So wag na tayong magmaangan-maangan. Mga ka-Jellies. So yan yung number 1 reason kung bakit gusto nating maging sikat na vlogger or YouTuber, right? Correct me if I'm wrong. So pero hindi naman ibig sabihin mukhang pera tayo. So number 2, gusto nating kumita ng pera dahil gusto nating makatulong sa ating pamilya. So pagka kumikita na tayo, magagawa natin yung bagay na iyan. So in that case, naibibigay natin yung mga pangangailangan ng ating mga magulang, especially magulang, di ba? Mga kapatid. And at the same time, makakatulong tayo sa kapwa natin mahihirap, especially yung mga nasasalanta ng mga kalamidad, ng mga bagyo. So sa simpleng paraan, makapagbigay tayo ng tulong, mga relief goods, gano'n. Next is gustong maging sikat sa publiko. So bakit ko ito nasabi? Yan naman yung isang hangarin ng mga YouTuber and vlogger, kaya sila gumawa ng channel kasi gusto nilang makilala sa buong mundo, maging sikat, maging kilala. So pagka nangyari ang bagay na iyan, magiging beneficial sila. Bakit? Kasi maraming magpa-follow sa kanila sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok, especially sa kanilang YouTube channel. So marami yung manonood ng kanilang videos kasi nga sikat na. So tataas yung tinatawag nilang revenue. So yung revenue, ito po yung ganito. Next is gustong magbahagi ng mga bagong kaalaman. So hindi lang tayo nagbe-base sa pera. So hindi tayo puro pera. So hindi tayo mukhang pera. So gusto rin nating magbahagi ng mga kaalaman na kung saan pwedeng makatulong sa mga ating manonood. So pwede nilang magamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at yun, magagamit nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. So especially yung mga kaalaman na hindi pa nila nalalaman sa kanilang buhay na pwedeng makatulong ng malaki sa kanila. Pwedeng maging dahilan kung bakit sila mag-start ng isang business. So kung ano pa dyan. Next is gustong maging isang inspirasyon sa nakakarami. So ayan, ako bilang isang
nagsisimula sa larangan ng YouTube, gusto ko rin maging isang inspirasyon sa ibang tao, sa mga kapwa ko estudyante, sa mga kapwa ko teenager, sa mga bata. Gusto kong isang maging halimbawa sa kanila. Gusto kong makapagbigay ng inspirasyon sa kanila upang sa ganon pwede kong mahikayat sila na pupunta sa mundo ng social media at gawin yung parang ginagawa ko ngayon. So pwede silang makatulong sa kanilang pamilya in this way. So sa mga video ko rin na gina-upload, pwedeng makapagbigay ng inspirasyon sa kanila. So ito yung pinaka-importante kung bakit para sa akin nag-start ako ng channel. Gusto kong maghatid ng kasiyahan sa ibang tao. Bukod sa pera, gusto kong maging magpasaya. So lalong-lalo na yung mga taong malaki yung mga problema, mga suliranin sa buhay. So kailangan nila ng magpapasaya sa kanila. So ayaw nyo ba yun? Yung kumbaga kumikita na kayo, nakakapagpasaya kayo ng tao. So double purpose, diba mga ka-jealous? So masaya yung ganun. Kasi kahit sa simpleng paraan na yan, nakakatulong tayo, nakakapagbigay tayo ng ngiti sa mukha ng mga tao. So next topic tayo mga ka-jealous. Ito ginawa ko lang to based on my experience. So ang topic na to ay yung mga top words na maraming linoko at pinaasa. So number 1 ko sa aking listahan is, may listahan ako dito, ikaw lang sapat na. So kayo mga ka-jealous, nasubukan nyo na bang masabihin na ikaw lang sapat na? Marahil oo, kasi linyahan yan ng mga manloloko. Joke lang. Number 2, mahal na mahal kita. Diba? Ang sayang pakinggan, pero ang hirap paniwalaan kung minsan. So marami na lang pinaiyak yung salitang yan, mahal na mahal kita, pero in the end, umanap naman ng iba, nagmahal ng iba. So number 3 dito sa listahan ko, loyal ako sa'yo. Loyal ako sa'yo. Wow, parang totoo. Loyal pero hindi faithful, sabi nga, diba? So wala rin. So pagka pinapili nyo yung mahal nyo yung partner nyo ng loyal o faithful, so pagka pumili siya ng loyal, tsak, iwanan nyo na, di yan sincere, maghanap yun ng iba. So number 4, sorry, di na mauulit. Wow, parang totoo, diba? So sorry ng sorry, pero paulit-ulit naman, paulit-ulit ka rin nagpapatawad. So sinong nakakawawa, diba? Tayo rin. Kaya huwag nyo nang paniwalaan yung salitang yan. So prevention is better than cure, sabi nga, diba? Number 5 dito sa listahan, sorry na di na mauulit. Wow, very common, diba? Lalong-lalo na sa mga linyahan ng mga scammer sa pag-ibig. So talaga ang gandang pakinggan. So next is, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Wow, parang totoo. Pagka sinabi itong salitang ito, nagpapahiwatig na may forever. Pero walang forever. Believe me, wala. Siguro lifetime, pero forever, malabo yan. Yung buhay mo nga hindi forever, pag-ibig nyo pa kaya. Diba? So next, ayaw ko sa iba, ikaw lang gusto ko.
Ang hirap din paniwalaan nito pero maraming naloloko, di ba? Pagka sinabi nito sa'yo tapos nakatingin lang ng mas maganda. Love, gising, love. Love, gising. Tulog na tayo. Guys, prank natin si Gerald na nagbuhat ako ng timba. Siyempre, di ba, bagong opera ako. Tignan lang natin kung ano ang reaction niya. Let's go. Love, tapos na. Binuhat ko na din. Tapos ko na. Binuhat ko na din. Hello? Love, nagsakit tiyan ko. Nagtanga talaga ito yung mga dati appendix mo. Aray ko nagsakit. Pagkat pa eh. Love, tapos na. Binuhat ko na din. Nagsakit mo tiyan ko nila. Biyos ko mga pala. Tapos ko na. Binuhat ko na din. Hello? Love, nagsakit tiyan ko. Nagtanga talaga ito yung mga dati appendix mo. Aray ko nagsakit. Pagkat pa eh. Tulog ka na. At kasi natutulog na nga siya eh, sinigising mo pa. Ay, ikaw Angie makulit ka na Ay. Tulog na nga siya, gigisingin mo pa. Bayan mo na. Tulog ka na. Paluin kita. Isa. Ni. Isa. Isa. Paluin ka. Tulog ka na. Talaga naman na. Huwag ka na magulo Sira na yung laruan mo. Sira na yan. Kulit-kulit mo. Magbabay ka na. Babay kulit-kulit. Hindi ka mapakali, no? Sige. Sira na yan.
Hmm.